Hello guys, welcome back to my channel. Sa video nito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ko kung ititrain ko yung aking mga biik sa pagkain na wet feeding pag ganitong mga bagong walay. Dahil gusto ko nang magpakain ng wet feeding guys, ganito ang unang ginagawa ko pag ititrain ko sila sa wet feeding. Yung medyo dry lang muna siya. Kasi kung binasa natin siya kaagad guys, yung malambot na malambot, magtatai yung mga alaga nating biik. Unti-untiin ko siya guys na dadagdagan ng tubig tuwing pagkain. Dagdagan ko ng tubig para unti-unti din sila matrain yung tiyan nila. Hindi masisira yung tiyan nila pag masobrahan ng tubig. Pag magtaiman sila guys, ang ginagawa ko, itong feeds, pag lalagyan ko na siya ng tubig, lalagyan ko na rin siya ng gamot. Ang karaniwan na ginagamit ko guys pag nagtai itong mga biik ko, lalagyan ko lang sila ng Amoxil V o yung Apralite na nakasachet lang. Ihahalo natin guys sa feeds nila para hindi sila manghina, hindi manghina yung mga katawan nila. Itong anak ng isang inahin ko guys, bali 12 heads to. May bigay ko na rin yung para sa pork. Bali yung siyam dyan guys, naka-reserves na. Ito naman yung itong anim na to, anak din nung isang inahin ko. Nakuha na yung iba. Pag mga ganitong bagong walay guys, huwag natin masyadong busogin. Alalay lang muna yung ipapakain natin sa kanila para hindi masira yung tiyan nila. Kasi pag sobra-sobra yung kinakain nila, yun din yung isang dahilan na kanilang pagtatai. Lalo na kung mabigla talaga sila ng solid feeds na galing sila sa ina nila na naggatas. Magtatai talaga sila guys pag sobra-sobra yung pinapakain natin na feeds. Unti-untiin lang natin ganyan lang gagawin natin. Bali 3 ang nanganak kong inahin guys. Sunod-sunod silang nanganak. Ang problema ko ngayon dun guys, yung huli kong inahin niya nanganak 14 heads yun. Kukunin ng technician yung isa, yung sabor, tapos sa kapatid ko yung isa. Wala pang naka-reserves dun guys, kaya ang problema ngayon, ayaw nang mag-alaga yung mga tao, natatakot daw sila sa sakit. Kaya hindi ko alam guys kung saan ko i-dispose yung 12 heads na yun. Hindi pa naka-reserves yun. Di-dispose na yun guys sa October 15. Bali itong mga naka-reserves na to, itong mga ni-reserves na hanggang kukunin itong first week ng October. Silipin naman natin guys doon sa kabilang kulungan. Nandyan yung dalawa kong inahin guys, yung alaga ng aking kapatid. Binibigyan ko lang siya guys ng tag-isang ulo, bayad sa kanyang pag-aalaga. Bali ito yung isa kong inahin na nanganak ng 11 heads, itong nasa kulungan ng bakal. Bali napabulugan na ulit yan, mag 2 weeks na nabulugan. At ito naman yung isa kong inahin na nanganak ng 14 heads. Large white siya guys, malaki siya. Tulog pa yung mga anak niya. Bali ito guys, yung mga biik na to, bago i-dispose, kailangan pupurgahin muna vitamins at saka mga vaccine bago i-dispose para hindi naman sila magkasakit.
Hindi sila basta-basta kapitan ng sakit pag may vaccine sila.